Hello, water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. I hope all of you are doing well, healthy, and happy, syempre. Ito po yung reading ninyo ay kung ano yung mga dapat nyong malaman ngayon. So, ano ba yung dapat nyong malaman ngayon? Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. So, this is a timeless reading. Hindi ko nilagyan ng petsa kahit na mapanood nyo to sa year 2090 or 2060. Hindi po ito mag-expire, no? So, kung kailan ito sumulpot sa harapan nyo, kailan ito matsyempuhan, magpakita sa inyong ibig sabihin nyo yung perfect timing na ma-receive nyo yung mga messages na nandito. Okay? So, if you are new here nga pala, I'm Purple Teen. By the way, sana wag nyo kalimutan mag-subscribe and pakitap na rin po yung bell icon. At sa mga interesado sa personal reading, hanapin nyo yung link ng aking Facebook page na kasulat sa description. I-tap nyo lang yon. I-tap, pindutin nyo lang and mapupunta na po kayo sa aking FB page. Kung magbubook kayo na mag-i-inquire, mag-send lang po kayo ng private message doon. Okay? So, ayan, I would like to take this opportunity na magpasalamat at express ang aking appreciation sa mga laging sumusubaybay dito sa aking channel bago man po kayo dito or matagal na. So, sobrang thankful ako and grateful sa suporta ninyo na hindi ninyo iniiwan yung aking channel. Lagi kayong nanonood ng mga readings ko. Lagi kayong sumusubaybay at nandito sa aking channel. Kumbaga, maraming salamat sa pag-i-stay nyo rito. At syempre, sobrang salamat sa mga totoong nakaka-appreciate ng mga readings na ginagawa ko. Okay? So, ayan. Thank you sa support at wag po sana kayong maumay or magsawa, no? So, ano yung overall reading nyo? Ano yung overall energy nyo? No? So, ano ba yung dapat mong malaman? Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Ano muna yung overall energy mo? Tignan muna natin. Silipin ang overall energy. Honesty. Uy. Honesty is such a lonely word. O, diba? Hindi. Huwag natin gawing sad yung honesty. So, ibig sabihin lang nito, importante ngayon ang pagiging totoo. Whether sa sarili mo yan or sa iba, ang pagiging authentic, ang pagiging honest. So, it seems na ito yung main concern or main energy na pumapalibot. Anything na may kinalaman sa pagpapakatotoo, pagiging honest, ayan, no? Pwedeng tinatawagan ka na maging honest ka sa sarili mo, magpakatotoo ka sa sarili mo, or magpakatotoo ka dyan sa person mo, sa mga tao, or pwedeng merong issue, no? Pwede namang may mga issue or concern tungkol sa honesty. Kung hindi naman, halimbawa, may ibang tao na hindi sila nagiging honest sa'yo. Basta, anything na may kinalaman sa pagiging authentic, pagiging honest, whether sa sarili mo man or sa ibang tao. Okay? Pagpapakatotoo, pagsasabi ng totoo, yan. Pagsasabi ng totoo. Baka naman dapat tapatin mo na yung person na yan, o baka tapatin mo na etong person na kinaiinisan mo na lagi na lang yung ginagawa yung mga nakakainis sa'yo. Alam mo yun? Pwedeng ganun. Pero maraming examples, no? Yun lang yung naibigay ko, pumasok sa isip ko. Okay? Pasensyahan nyo na yung boses ko. Wala na akong boses sa kaka-reading. Personal tsaka dito sa YouTube. The Lovers. Uy. O baka nga, itong mga honesty issues connected dito sa iyong lover or jowa or asawa o
O baka kailangan prangkahin mo na tong person na to. Halimbawa, ayaw mo na sa kanya, manliligaw mo man ito o karelasyon. Ayaw ko na sa'yo or kahit asawa pa yan. Or maging honest ka sa nararamdaman mo or magiging honest siya sa'yo about something. Pwede nga amin. No, pwede ngayon lang siya nagsabi ng totoo. Pwede ngayon lang siya nagkaroon ng lakas na maging honest or ikaw ganun din. O yan. No? So, pwedeng merong something tungkol sa love life mo, sa jowa or asawa man yan. This is a card of relationship. Pwedeng papasok ka into a relationship or may mga issue right now when it comes to dito sa love life mo, sa jowa mo or asawa mo. Yan. O, papasok ka ng, pwedeng hindi pagjojowa, pwedeng papasok ka ng partnership like business, or papasok ka sa isang company, kukomit mo yung sarili mo doon. So, anything na may kinalaman sa commitment or relationship. Or, pwedeng ito ay something na may kinalaman sa kulukadidang. Lover, as in. Kulukadidang. Kulasisi, o yan, third party, o ano man tawag ninyo, photobomber sa relationship, kung ano man ang term na ginagamit nyo, yun, baka naman may ganun, may issue or may concern tungkol sa mga ganung bagay, no? Mayroong gift, so ibig sabihin, pwedeng ito ay actual na regalo, kung makaka-receive ka man or ikaw man yung magbibigay ng regalo, baka naman mayroong magbo-birthday, ninang kasakasal, ninong, magbibigay ka ng regalo, or makaka-receive ka. Kung ikaw yung kinasal, ikaw yung may birthday, ayan, basta, ang ibig sabihin lang, you will receive something. Pwedeng actual na regalo, or pwedeng hindi, pwedeng pera or anything, basta anything na matatanggap na alam mo yun, yung hindi mo hiningi kundi kusang ibinigay sa iyo. Oh. Kaya nga regalo di ba, no? So ayan, unexpected. So pwedeng surprise, no? So surpresahin ka, bibigyan ka ng ganito. Kahit hindi mo naman birthday, why not, di ba? Or pwedeng ikaw yung magbibigay, no? O meron kang unexpected income, sorry. So, ito yung pera na hindi mo inaakala na makatatanggap mo. Or, pwedeng merong pagkakaperahan. Like, sideline, racket, ayan. Bigla ka na lang may maiisip na panibagong source ng income. O, ayan, mamaya, halimbawa, wala ka namang pasok sa mga certain days like Saturday and Sunday, may isip mo, bakit hindi nga ba ako magtinda ng mga cakes or kung ano man yung produkto mo or kung ano man yung sideline mo na pwede mong gawin. So, ayan, pwedeng ito ay mga mga bagong ways na kumita ka ng pera, no? Or pwedeng hindi nyo inaasahan na magkaroon kayo ng promotion. Ayan, di ba? Syempre, tataas yung sweldo ninyo. Increase. Hindi ka man ma-promote, nagkaroon ka ng increase, di ba? Sa sinasahod mo. Or nadagdagan yung pinagkakakitaan mo. Itignan na natin, ano ba yung dapat mong malaman sa love life mo ngayon? Cancer, Scorpio, Pisces, water signs. Codependency, nako, ito ay pagiging dependent sa each other, no? Or yung isang person, pwedeng yung isa lang yung dependent dito sa jowa. Ikaw man yung dependent sa kanya, clingy, dependent, or palaasa. Okay? So, ayan. Pwede rin ang tinutukoy nito ay may mga bad habits kayo, like addictions na yun yung nakakasira or issue ngayon or nakaka-apekto ngayon dito sa inyong love life. Okay? Ayan. O pwedeng kayong dalawa, baka mamaya na-addict na kayo sa kung ano man. No? Or baka naman
Sinasabi dyan na-addict ka lang dyan sa person mo or na-addict itong person mo sa'yo. O, diba? Nakakilig, addict sa'yo. O, parang ganun. Ganta ni River Maya. Sana yun na lang positive, no? Yung addict sa'yo na lang, o, diba? At least, yung kina-addikan niya ikaw, hindi iba. Or hindi drugs, no? So, paradise, happiness, expansion, joy. Oh, pagiging addict nga sa isa't isa to. So, ayan. Mukhang meron kayong escapade nitong jowa mo or asawa mo. Basta itong si person mo. No? Pwedeng kayo ay mag-honeymoon, magbabakasyon, pupunta sa Boracay. Kasi may beach setting dito. Oh, diba? So, ayan. May getaway. Ibig sabihin lamang nito, this is expansion. So, kung if you are in a relationship or bago ka lang, pwedeng, alam mo yun, magle-level up itong samahan ninyo ng person mo. No, magle-level up, pwedeng magtatagal yung relationship ninyo, mas magiging malalim, mas magiging exciting, ayan. No, pag may excitement, may playfulness, no. So, ayan, merong excitement, playfulness dito, happiness, and na-enjoy nyo daw yung isa't isa. So, pagiging solid, may oneness, no? Yung mafe-feel niyo na talagang solid yung pagmamahal nitong person na to, and ikaw ganun din sa kanya. In short, solid yung pag-iibigan ninyo, okay? Yung relationship ninyo. Basta merong pagsasama dyan. Whether date yan or literal na magsasama na kayo as in magpapakasal or magli-live-in. Yan. Mga ganyan. So, ano pa yung mga dapat malaman ni water signs? Uy, Wheel of Fortune. Ang ganda. Ooh. You have 2 major cards. So, 2 major events paparating sa buhay mo. Major na mga pangyayari. No? Ibig sabihin, ito yung mga bagay na hindi nangyayari sa everyday life mo. Like, magpapakasal or lilipat ng magmamigrate abroad. Yun yung mga tipong hindi yung usual na nangyayari sa araw-araw na setting. Okay? So, Wheel of Fortune is about change. So, pwedeng pinapaboran ka ni universe right now. So, kung may mga bagay kang gagawin, this is the perfect opportunity. Pwedeng siniswerte ka. Pwedeng, this is also a negative card kasi si change is, hindi natin alam, bilog yung wheel eh. So, kung nasa itaas ka, ibig sabihin pinapalad ka, siniswerte ka, papabor sa'yo yung mga bagay-bagay, things will turn out good or mangyayari yung mga gusto mong mangyari. Ikaw ang, kumbaga, it will all be in your favor. Pero if the wheel is baliktad at nandun ka sa ilalim, ang ibig sabihin, pwedeng minamalas ka or hindi mag-workout yung mga gusto mo mangyari or it could be a change for the worse kung nandun ka sa ibaba. Depende sa kung anong makukuha nyo sa wheel. Okay? So, it could be a change or an improvement for the better or it could be a change for the worse. No? So, what will it be? Hindi natin alam. Bilog ang gulong. Bilog ang mundo. Meron ka ring temperance. So, this is a pwedeng merong Sagittarius energy na you're dealing with, or this could be mean moderation, control, pagiging patient. So, yan, pwedeng dapat balansin mo. Kontrolin mo to, yung mga bagay na kinaadikan mo. Kontrolin mo yung sarili mo. Halimbawa, madali kang magalit. Kontrolin mo yun. Yung mga pagtitiis, pagpapasensya, pagtitimpi. Hanggang saan yung kaya, yan yun. No? So, moderation, ang ibig sabihin, pwedeng kailangan mong i-adjust yung diet mo or yung mga unhealthy habits mo. Or, yun nga, kagaya no, halimbawa, too much Netflix, kulang sa pagkilos. Or, too much na pag-uupo, walang physical exercise. Or,
too much na love life, hindi na naman naasikaso yung family, hindi na naasikaso yung trabaho. Yun, basta yung mga ganon. So, kailangan in moderation lang. Wag kulang, wag sobra. Oh? Or pwedeng ito ay situation na sinusubok yung pasensya mo. Kailangan tugtungan mo pa yung pasensya mo. Kontrolin mo yung tendencies na magagalit ka or magre-react ka. Yun. Okay? So, this is about testing your character. No? Pwedeng ganon. Tinetest ka, sinusubok ka hanggang saan yung pasensya mo. Hanggang kailan mo kayang magtiis. Okay? Hanggang kailan mananatili yung pagiging angel mo, di ba? O yan, sinusubok ka, sinusubok. Whether kung sino man yung sumusubok sa'yo dyan. Pwedeng ito ay period ng peace, ha? Ibig sabihin, pwedeng dadaan ka sa period ng peace na walang mga gumugulo sa'yo. Walang nambibwisit or period ng peace wherein kontento ka at peace ka, masaya ka, relaxed, no? So, yan. Pwede rin ito ay period ng recovery and healing, no? Whether about health man ito or recovery sa financial, sa kabuhayan, sa relationship, no? Kung ano mang pong recovery and healing yan. Additional messages and advice for you, abundance. O, diba? Claim mo na to. May kasaganaang paparating sa'yo as long as marunong ka sa buhay, masipag ka, matyaga ka, at grateful ka, lagi kang nagpapasalamat sa blessings mo. Meron ding listen to your intuition. Ang ibig sabihin lang nito, pay attention dun sa iyong gut feelings. Itong mga kutob-kutob mo. No? So, ibig sabihin kung very strong yung feeling mo dyan or parang feeling mo pinaplastic ka lang neto, basta trust your intuition. Okay? Kung ano man yung nararamdaman mo, ngayon yung kinukutuban mo, most likely baka totoo yan. Tama ka dyan. Okay? So, ito yung mga nakuha ko na mga mensahe sa kung ano yung dapat mong malaman ngayon. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Sana nagustuhan nyo. Thank you so much for being here. Huwag kalimutang i-share itong ating video para makarating sa iba ang mga mensahe. Huwag din kalimutang i-like at kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe. Take care and God bless.